Nung kinuha ko, nilabas ako sa bahay, hindi ko na-expect rin na bubuhayin nila ako kasi nakita ko sa sa alaga ko, pinatay walang kalaban-laban yun. Sa exclusive one-on-one interview ng Operation Blessing, ikwinento ni Jimmy Pacheco ang lahat ng kanyang naranasan sa kamay ng Hamas. Putukan doon sa sa mga kabilang bahay. Nag-iwan na lang ako ng message na bahala ka na sa mga anak natin, alagaan mo silang mabuti. Ganun lang. Kung may makukuha man akong money dito, tabi mo, gamitin nyo sa future ng mga anak ko kako. Sabi pa nga nila sa akin kung ang sundalo ako nakatutok talaga dito sa ulo mo ang mga baril Ginawa pang automatic yung baril Talagang ginanon sa hanggang natapos Tapos nung natapos talagang parang nasa airplane na ako Minsan kapag wala nang supply ang gas pagkain namin sa kasi war naman Yung ketsipita, talagang maghapon mo na yon. Pero hindi ko kinakain buo minsanan yon. Kapag tumunog lang yung sikmura ko, doon ako kukuha ng kaunti. Salty na yung, medyo may pagkasulti na yung tubig. Kaya wala kako kasi may story ako ng kidney kako Kapag dumumi ka, sasabihin mong magdudumi ka, bibigyan ka ng kaunting niya. Hindi ko ginagamit yun, binubulsa ko. Pagkain to ako. Kukuha po ako ng niya. Anuin ko po yun. Kasi nagmumoist yung mga semento. Didikit ko yun hanggang mabasa. Tissue po ang niya, di ba? Oo. Didikit ko sa mga semento, sa mga pader-pader. Kasi nasa 40 meters ata ang lalim nun Hanggang mabasa yung tissue, kakainin ko na rin po yun. May laman na yung sikmura ko, may tubig pa rin yun. Paglilinisin ka sa loob ng tunnel, 7 team, 7 toilet. Okay lang to ako kasi para sa amin naman to Kung mabaho na wala naman pagpupuntaan yung baho kasi tunnel yon. Nung una talagang ang first week, second week talaga doon ako sa kulungan. Nandun na yung CR ko. Parang ganyan sa kwarto, dyan na lang mo ilalapag yung foam. Nandyan na rin yung CR ko na open. Wala tayong magagawa, bilanggo tayo. Ang malaking kaisipan ko noon, bakit nila ako dinala dito? Parang yung utak mo papunta na sa pagkabaliw Bakit nila ako dinala dito? Wala naman akong kasalanan. Saan ka humugot ng lakas? Sa mga anak ko po. Kaya naisipan kong kumain na ng mga toilet tissue na yan. Kasi para sa mga anak ko, tuka ko Sabi ko sa Panginoon, 12 years old akong iniwan ng tatay ko. Huwag mong gawin sa akin to kako. Buhayin mo ako, Panginoon kako. Willing akong mag-stay dito hanggang kako, kahit 10 taon basta buhayin mo ako kako. At makalipas ang mahigit 1 buwan, isa si Jimmy sa unang batch ng hostages na pinakawalan noong November 24. Kunin ko daw yung gamit ko. Kasi may plastic ako dun Plastic talaga. Tapos ang laman, toothbrush. Tapos isang short at saka isang t-shirt. Na binigay nila? Binigay nila. Yun ang pinag-uutin ko. Nung tapos na ako, sabi sa akin, kunin ko na daw yung matrix ko, tsaka unan ko. Lilipat ako sa ibang tunnel. Tapos kinabukasan, sabi sa amin, itapon na lahat daw yung matrix, yung foam namin na isa-isa. Tinapon namin sa isang lugar. Tapos, yun, pinalinis sa amin yung isang tunnel. Tapos nung sabi sa akin, mamayang alauna, mag-i-start na kaming maglakad. Kasi lalabas na daw kami. Doon na ako umiyak. Tapos nung nakita ko ng araw, lumabas na ako sa tunnel. Talagang, talagang lumuhod ako sa, pasalamat talaga ako sa Panginoon kasi nakita ko na naman ng araw Nakasalingot ako ng magandang hangin Sir, sabi mo, tinest ka physically and mentally. Bakit sa tingin mo okay ka? Saan nang galing yung ganong lakas ng... Siguro sa unang-una sa Panginoon po, tsaka sa mga anak ko. Ang alam ko pa nga sa sarili ko, mas maganda pa nga yung utak ko kaysa yung before po ako dinala Kasi sabi, hindi nila ako makakausap ng diretso yung mga kaibigan ko Talagang pilosopo yung mga sagot ko Sabi mo, mas maayos pa. Bakit ganun yung naging... Kasi mas lalong
nag-mature yung utak ko, tumatag yung lahat po. Marami pa rin pangailangan eh. Babalik. Talagang babalik po, isisecure ko yung mga anak ko eh. Kahit ito yung naranasan mo. Opo. Kasi ayaw ko pong maranasan yung mga anak ko, ang naranasan ko pagkabata ko hanggang ngayon. Unang-una po, nagpapasalamat po sa mga dasal nyo sa akin.